Hindi raw makaapekto sa trabaho ng Commission on Human Rights ang nilikhang Special Committee on Human Rights Coordination ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa ilang grupo, mas dapat tugunan ng gobyerno ang anilay lumalang human rights violation sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilalim ng Administrative Order 22 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nilikha ang Special Committee on Human Rights Coordination. Ang komite ay nasa ilalim ng Presidential Human Rights Committee. Layunin nito na ipagpatuloy ang initiatives at accomplishments ng UNJP o United Nations Joint Program para sa Human Rights na magtatapos sa July 31. Kumbaga, imbes na i-extend ang gawain ng UNJP, ang Special Committee na ang gagawa nito. Ilan pa sa trabaho ng Special Committee na tinawag ding super body ng Malacanang, pagpapatibay ng mekanismo para sa proteksyon at promotion ng human rights sa larangan ng investigation and accountability, paglikom ng datos kaugnay sa human rights violations ng law enforcement agencies, human rights-based approach sa pagsugpo sa droga, at pagbibigay daan para makahingi ng tulong ang mga biktima ng human rights. Ilan sa trabahong ito, ginagawa na rin ng CHR o Commission on Human Rights. Pero sabi ng CHR, hindi naman ito makakaapekto sa kanilang trabaho bilang isang independent body na nilikha ng konstitusyon para pangalagaan ang karapatang pantao. Hindi po siya makakaapekto sa mandato ng Commission on Human Rights. We remain to be an independent body who will monitor the government's compliance and also to protect and promote human rights in the Philippines. Kaya tuloy lang daw ang kanilang trabaho at kabilang dito yung mga ulat ng paglabag sa human rights na naitala sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Yung records namin will validate na may mga andyan pa rin ho yung mga paglabag sa karapatang pantao. So may mga nare-record pa rin ho kami ng disappearances, killings, threats, yan, yung red tagging mo lalo na. Ang kilusang magbubukid ng Pilipinas at tanggol magsasaka, iniharap sa media ang mga biktima raw ng red tagging ng gobyerno na nalagay umano sa panganib ang buhay habang tumutulong sa mga hinaing ng magsasaka. Para sa kanila, dapat direktang tugunan ng gobyerno ang anilay lumalalang human rights violations imbis na lumikha ng special committee.